Ang natutunan ko dito sa, ah, Exodus 13, ito yung, siguro yung, kailangan nating malaman 'no, yung chapter 13 verse 1 sabi dito, "Ilaan ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel maging tao man ng hayop." So, talagang ulit-ulit na sinasabi ng Diyos na ang panganay ay para sa kanya, nakalaan para sa kanya. Siguro din dito nun, nakalimutan ko sabihin 'no, yung dito sa chapter 12, maraming mga Israelita ang hindi din nakasama sa kanila 'no. Sabi dito sa chapter 12 verse 38, maraming hindi Israelita. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. So, ibig sabihin yung mga, Israel na umalis, hindi lamang lahat yun ay mga Israel, madami din mga, foreigner o dayuhan ang sumama sa kanila. Kaya ang alam ko sabi nasa 1,000,000 yung tao na hawak ni ano, ni Moises, yung mga Israelite. Sobrang nakaka-amaze itong chapter 13 dito sa verse 17, kung paano gumawa ang Diyos ng paraan. Nakakatuwa dito sa ano, chapter 13 verse 17, sabi ng Diyos, ayaw niyang ang mga Israelite ay mapasubo agad sa labanan, baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Kilala talaga ng Diyos yung mga Israelita. At number one na sakit ng mga Israelita ay magreklamo. Hanggang ngayon, tayo, yun din yung sakit natin. Grabe dito sa ano, sa chapter 13 verse 21, kung ano yung kasama nila, may kasama silang haliging ulap. Haliging ulap. Ulap siya na ano, horizontal, na vertical, ganyan 'no, tayo, haligibay. Tapos haliging apoy din kasama nila. So, kahit wala siguro silang dalang mga kandila, gabi maliwanag sa kanila kasi parang meron silang kasamang araw 'no, kasi merong haliging apoy. Grabe 'no, nakakatakot 'no, may gano'n kayong kasama sa paglalakbay, nakikita mo yung mga miracle ng Diyos. Pero dito grabe yung ano, yung yung takot din ng mga siguro hindi din kung tayo yung nasa sitwasyon ng mga Israelita, may kasama tayong haliging ulap, haliging apoy, imagine that, gano'n yung miracle at sabi pa dito sa chapter 14 verse 19, ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila. May kasama pa silang anghel. Nandoon makikita mo na kasama mo ang Diyos. Pero dito sa chapter 14, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita na makita nilang dumarating ang Pharaon. Na naka-focus sila doon sa kalaban, na tao, na karwahe, na tao. Pero hindi sila naka-focus doon sa miracle na ginagawa ng Diyos na haliging apoy, haliging haliging ulap, tapos meron pang anghel na supernatural. Yun siguro din yung sakit natin bilang isang Kristiyano na yung Diyos na pinaglilingkuran natin is makapangyarihan, as in totoo siyang makapangyarihan na merong mga anghel. Tapos tayo naka-focus tayo dun sa problema natin na dito lang sa lupa, grabe. Ito yung natutunan ko dito na parang mabubuksan yung ano natin na bakit nga ba ganun na lamang yung takot ng mga Israelita doon sa mga tao, sa mga karwahe ng mga tao, 'di ba? Compare doon sa mga supernatural, yung anghel na kasama nila. Siguro kasi 30 years din sila nun sa Egypt na hindi sila sanay na ganun yung mga miracle ng Diyos 'no. Tayo din 'no? Ang ganda ng sinabi dito ni Moises, sabi sa chapter 14 verse 13, ito siguro yung gusto ding sabihin sa atin ng Diyos ngayong araw na lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lamang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Pagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. So ito yung
gusto sabihin natin ng Diyos kapag meron tayong nasa gitna tayo ng kaaway, nasa gitna tayo ng problema, na sa tingin natin walang solusyon 'no? Parang dito sa Egyptian wala silang solusyon, kasi nasa gitna nila ng dagat at I mean nasa harap nila yung dagat, kabilaan bundok, tapos 'pag nasa likod nila yung mga Egyptian hinahabol sila. So makikita mo, Lord, yung problema wala na talagang solusyon, pero ang ganda yung sinabi ni Moises na, "Lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot." Dito gumawa ang Diyos ng miracle, pinakita ng Diyos kung sino siya, na doon sa pamamagitan ng tungkod ni Moises nahati yung dagat, pinalakas ng Diyos yung hangin kaya naging pader yung dagat na habang sila ay naglalakad, tuyo yung yung lakaran nila sa dagat. Kung tingnan natin imposible kasi nga dagat yon, dapat basa yung ilalim nun. Pero sabi dito ay tuyo yung dagat na dinaanan nila, tapos hindi makahabol sa kanila yung mga Egyptian kasi yung yung malaking, ah, haliging ulap nasa pagitan nila, nasa harap, kunwari nandito yung dito yung Israelites, sa likod nila yung ulap, so nahaharangan yun yung ng ulap, anino ng ulap nandoon sa Egyptian kaya madilim dun sa ng Egyptian, tsaka gabi na din yung time na yun. Kaya yung madaling araw na nakaalis na yung mga nakaalis na sila yung mga Egyptian sa dagat. Nakaalis na yung mga Israelites sa dagat, yung magbubukang liwayway na, yung mag-umaga na. Pero yung mga Egyptian nandoon pa sila at take note 'no, 6,000 yung nakalagay kasi dito, 6,600, 600 kawal yung pinadala nila at binadala ng mga Egyptian yung pinakamagigiting nilang kawal doon para humabol sa mga Israel at yung mga magigiting nilang kawal yun yung namatay doon sa gitna nung dagat na pula. Kaya siguro yun din yung way ng Diyos na hindi na nakakahabol yung mga Egyptian. Kasi kahit na makaalis yung mga Israelites at meron pa rin silang gano'n magigiting na mga kawal, puwede nilang papuntahin doon sa sa Israel. Pero dahil nga nawala na yung magigiting nilang kawal, 'pag nandoon na sa ilang yung mga Israelites nila, puwede nilang ipahabol yun. Pero dahil nga nawala na yun, so hindi na sila makakahabol. Sobrang ganda nung ginawa ng Diyos at dito natin maipapatunayan na talagang totoo ang Diyos sa kanyang mga pangako. 'Pag sinabi ng Diyos na liligtas ka niya sa ating mga problema, maniwala tayo kasi yung Diyos ay Diyos ng mga himala. So yun lang ating, reflection para ah, sa Bible reading natin. So kung hindi niyo pa napakinig yung Bible reading, puwede kayong pumunta doon sa day 34. So yun lang. God bless.